Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 23, 2025, Tuesday. Wala tayong binabantayang bagyo sa ngayon pero ito ang posibleng magpaulan sa Pasko. At meron ding sinasabing low pressure area na posibleng lumitaw sa may kanlurang bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing salik ang nangingibabaw ngayon, ang northeast monsoon o amihan na kumikilos sa northern at central Luzon at ang easterlies na nagpapadala ng mahalumigmig na hangin sa natitirang bahagi ng bansa. Dahil magkaibang behavior ng dalawang hanging ito, asahan ng malamig at tuloy-tuloy na ambon sa hilaga at kalat-kalat na thunderstorm sa silangan at katimugang bahagi ng bansa lalo na sa hapon at gabi. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at mga thunderstorm dulot ng easterlies. Uusbong ang makakapal na ulap bandang tanghali hanggang hapon kapag uminit ang lupa, sasabay ang pagbuo ng towering clouds at posibleng magkaroon ng malalakas ngunit panandali ang buhos na may pagkulog at pagkidlat. Tipikal ang senaryo, maaliwala sa umaga, magiging mainit at maalinsangan sa tanghali at biglang bubuhos pagdating ng hapon o gabi. Sa ganitong setup, hindi pantay ang bagsak ng ulan, maaaring malakas sa isang bayan at mahina sa katabi. Depende sa kung saan eksaktong bubuo ang thunderstorm cell. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, maulap na may mga pag-ulan ng tema ng maghapon dahil sa amihan. Ang ulan dito ay mas steady ang daloy, kadalasan walang thunderstorm at mas ramdam ang lamig mula hating gabi hanggang madaling araw. Kapag tumama ang bugso ng hangin sa gilid ng kabundukan, mas kumakapal ang ulap at mas tumitindi ang buhos sa silangang saklaw ng Sierra Madre. Posibleng magtuloy-tuloy ang pag-ulan sa loob ng ilang oras bago humina at muli na namang lumakas ang susunod na bugso. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Aasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pag-ulan o ambon, dulot pa rin ang amihan. Mas malakas ang ihip sa mga lugar na nakaharap sa hilagang silangan, kaya mas malamig ang simoy at may pagkakataong bumaba ang feels like temperature sa gabi. Hindi inaasahan ng malakas na thunderstorm dito, ngunit maaari pa ring maging madulas ang kalsada kapag dumaan ang mga mahinang buhos. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain showers o thunderstorm dulot ng easterlies. Mangingibabaw ang maaliwalas na umaga, susundan ng unti-unting pagkapal ng ulap pagsapit ng tanghali at posibleng mga biglaang buhos sa hapon hanggang gabi. Madalas may dala itong malalakas na ihip bago ang mismong ulan at mabilis din ang paghina matapos ang malakas na bagsak. Sa lagay naman ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, malakas ang amihan mula hilagang silangan at inaasahang magdudulot ng rough seas na may taas ng alon na nasa paligid ng 2.8 hanggang 4 meters. Ito ang uri ng dagat na may malalaking alon at serye ng malalakas na bugso. Sa Central Luzon at sa silangang bahagi ng Southern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula hilagang silangan at inaasahang moderate to rough ang alon. Humigit kumulang 2.1 hanggang 3.4 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula silangan hanggang hilagang silangan at slight to moderate ang alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa madaling sabi, mas magaspang ang hilaga at silangang baybayin habang mas manageable ang kanluran at timog kahit posible pa rin magkaroon ng choppy conditions kapag may dumaang malalakas na pag-ulan mula sa easterlies. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, ang kombinasyon ng init sa araw at halumigmig mula sa Pacific ang magtutulak ng scattered thunderstorm. Karaniwang oras ng peak ay hapon hanggang gabi, ngunit maaari ring may mga early morning coastal showers sa mga baybaying nakaharap sa Philippine Sea. Sa mga probinsyang nasa silangang baybayin ng Samar at Surigao, asahan ang serye ng maikling buhos na lulutang at lulubog sa radar habang pinapagana ang easterly waves. Para sa Metro Manila at halos buong Visayas at Mindanao na walang direktang tama ng amihan, umiikot ang istorya sa easterlies. Sa umaga, maaliwalas na may high clouds, sa tanghali mararamdaman ng alinsangan at sa hapon hanggang gabi pwedeng magkaroon ng isang malakas na buhos. Ngayon naman, ayon sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Update na inilabas ng Pag-asa, para sa week 1 mula December 22 hanggang December 28, walang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Pag-asa monitoring domain at ipinapahiwatig ng guidance na manipis o slim ang chance na may mabuong TCLV sa panahong ito. Ibig sabihin, mas nangingibabaw ang amihan sa northern at central Luzon at ang easterly sa natitirang bahagi ng bansa.
Kung may maliliit na low pressure wiggles man sa dagat Pacific, mababa ang posibilidad na mabuo ang sirkulasyon hanggang maging ganap na sistema sa loob ng unang linggo. Pagdating sa week 2 mula December 29 hanggang January 4, 2026, ipinapakita ng model forecast na posibleng may lumitaw na TCLV-1 sa timog kanlurang bahagi ng PAR malapit sa southern Palawan. Subalit, mababa pa rin ang posibilidad na ito ay maging ganap na tropical cyclone. Sa ganoong setup, mas kapansin-pansin ang pag-ihip ng amihan sa hilagang kanlurang baybayin at posibleng maapektuhan ang alon sa mga seaboard na nakaharap sa South China Sea. Ngunit wala pa ring malinaw na senyales ng diretsong landfall system sa ating kalupaan sa saklaw ng petsang ito batay sa ibinigay na guidance. Kung bakit ganito ang overall picture sa Kapaskuhan, ang northeast monsoon sa panahon ng December ay karaniwang may paulit-ulit na pagbugso. Sa bawat surge, bumababa ang temperatura lalo na sa madaling araw. Lumalakas ang ihip sa mga baybaying nakaharap sa hilagang silangan at nagiging mas aktibo ang shear line sa silangang gilid ng Luzon. Samantala, ang easterlies naman ay patuloy na nag-i-inject ng moisture sa Visayas at Mindanao na siyang nagiging gasolina ng mga thunderstorm sa hapon at gabi. Dahil dito, kahit walang bagyong nabubuo, nananatili pa ring maulan ang ilang lugar, lalo na ang mga bulubunduking saklaw at ang mga baybaying diretsong nakatanaw sa Philippine Sea. Uulitin natin sa ngayon, ang pangunahing nakakaapekto ay ang northeast monsoon sa northern at central Luzon at ang easterly sa natitirang bahagi ng Kapuluan. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur ay may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Sa Cagayan, Isabela at Aurora ay may tuloy-tuloy na ulan mula sa amihan. Sa Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay maulap na may magagaan na ambon at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay partly cloudy to cloudy skies na may mga panandaliang rain shower sa hapon at gabi. Sa dagat, malakas na northeast wind sa Hilaga na may rough seas na 2.8 hanggang 4 meters, moderate to rough sa central at silangang southern Luzon na 2.1 hanggang 3.4 meters at slight to moderate sa iba pang lugar na naglalaro sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Para sa tropical cyclone outlook, walang TCLV sa week 1 at slim ang chance ng pagbuo. Para sa week 2, maaaring may lumitaw na TCLV malapit sa southern Palawan, ngunit mababa pa rin ang posibilidad na maging ganap na bagyo. Sa kabuuan, ang amihan at easterlies ang magtatakda ng panahon sa mga darating na araw. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.